Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, nabalahaw daw itong sasakyan niya at kita naman puro putik. Sa kabilang side mga boss, na-check up ko na. Dito naman ako mag-check sa driver side. Kung makikita nyo, pinipihit ko itong gulong pero wala akong marinig na ingay. Actually yung kanang gulong nga sumabog dahil nga sa nabalahaw si customer. Pero nung check up ko nga yun, tinanggal ko yung gulong, wala naman akong marinig na ingay. Ilapit ko muna itong camera mga boss kasi dito daw nila naririnig sa harap ang gulong. Ayan na mga boss, nakarinig na ako, parang meron siyang sumasabit. Ramdam ko dito sa gulong niya. Kaya gagawin ko dyan, tanggalin ko muna itong gulong para sigurado ako sa pag-check up na gagawin ko. Pwede kasi mga boss, itong backplate niya natupi. Ganyan kasi yung kadalasang na-encounter ko mga boss pag nababalahaw. Dumidikit yung backplate niya. Pa-start ko muna itong makina. Tsaka ako ngayon pihitin yung manibela pa kanan para maluwag kong matanggal itong brake caliper niya. Tapos switch off ko na itong makina. Gamit yung socket wrench sa number 14, tatanggalin ko yung 2 bolt dito sa brake caliper. Ayan mga boss, yung sa taas, ito naman yung sa ilalim. Dalawa lang naman yan. Pag natanggal nyo na yung 2 bolt na number 14, pwede nyo na ngayon iangat dahan-dahan itong brake caliper. Ipatong nyo lang sa steering knuckle yan, tapos tanggalin nyo itong 2 brake pad. Kung makikita nyo, itong brake pad, wala naman siyang problema. Wala namang umipit na buhangin dyan, makapal pa nga Nang chinek ko naman itong sliding pin niya, okay naman, wala namang stack up. Inuga-uga ko itong rotor disc niya, wala naman siyang problema sa bearing. Yun lang, nung pinihit-pihit ko na itong rotor disc niya, may naramdaman akong sumasabit. Kaya sinilip ko yung mga boss, iniisip ko na baka may umipit na maliit na bato dito sa rotor disc. Iangat ko muna itong brake caliper niya para paikuti ko ng mabilis itong rotor disc niya mga boss. Para marinig ko kung may lalabas siya na ingay. Kasi nga ayon kay customer, pag tumatakbo or nagpreno itong sasakyan niya, meron siyang matining na ingay At meron nga talaga, ilapit ko itong camera mga boss para marinig nyo rin. Tsaka ako ngayon iikuti ng mabilis itong rotor disc. Pakinggan nyo. Hinga May maingay di ba? Sa pagkakabalahaw daw yan mga boss, kaya nagkaroon ng ingay. Ulitin ko. Dapat wala tunog yan. Pakinggan nyo maigi. Ang napansin ko dyan mga boss, yung backplate niya, dumikit nga dito sa rotor disc. Ayan, ituturo ng flat screw ko mga boss, talasan nyo na lang yung mata nyo. Ayan, ipuposisyon ko yung camera ng maayos para makita nyo. Ayan, pansinin nyo yung pagitan ng rotor disc at brake caliper holder. Nasa gitna sa, ayan yung tinuro ng daliri ko mga boss. Inaangat ko siya matigas Kaya kailangan gagamit ako dyan ng flat screw para may ilayo ko siya dito sa rotor disc. Ikutin ko ulit itong rotor disc mga boss. Ramdam ko talaga na sumasabit itong backplate niya, yung tinuro ng flat screw ko kanina. Pag ganyan mga boss, kumuha lang kayo ng flat screw. Dapat balanse na itutulak nyo itong backplate na lalayo siya dito sa rotor disc. Saan na nabalahaw? Saan yung 4 na gulong na yan Ay, 4 na gulong na balahaw. Tumupi, pakinggan mo, yan Kala ko bearing Yan Ayan, diba? Tapos pag mabilis ang takbong mo yan, ang lakas niyan. Pag binrake. Pag binrake. Ano siya? Lilinis? Hindi may natupi yung backplate niya dito sa sulok. Itutok ko itong camera mga boss kung saan banda natupi yung backplate niya. Ayan yung tinuturo ng daliri ko. Ayan, dyan banda mga boss. Dumikit. Pero sigurado ang tinamaan dyan, syempre hindi yung gitna na yan, kundi itong nakalabas dito sa backplate niya. Kumbaga sa plato, yung pinakagilid ng plato yung nagalaw. Kaya dyan ang dumikit. Kaya nga kung makikita nyo dito sa pagitan ng rotor disc at caliper holder niya, ayan yung pinakapagitan, masisilip nyo naman dumikit itong backplate niya sa rotor disc. Kaya ang pinakamaganda dyan mga boss, gamit ka ng flat screw. Sikwatin mo palayo yung backplate dito sa rotor disc. At sa pagtulak na gagawin mo dito sa backplate, dapat mga boss balanse. Hindi pwedeng itutulak mo nilang bigla dyan sa ilalim. Siyempre sa ibabaw, didikit yun. Kaya dapat dahan-dahalin mo lang sa pagtulak dito sa backplate para maging pantay yung distance ng backplate dito sa rotor disc. Kasi nga kung sisipatin mo itong backplate mo dito sa rotor disc, halos napakaliit lang ng clearance. Kaya medyo mahirap i-balance yan mga boss.
Buti nga ito, mahigpit pa yung kapit ng backplate niya dito sa gitna ng rotor disc. Kasi pag maluwag na yan mga boss, nako, mas mahirap i-balance yan. Kasi pag tulak mo, didikit sa kabilang side, parang nagpapaulit-ulit ka lang ng trabaho. Kaya ako naman yan sinasabi sa inyo mga boss, para alam nyo na yung mangyayari kung sakaling gagawa kayo. Kaya tinanggal ko na lang itong brake caliper holder. Pasensya na kayo mga boss, hindi ko na naipakita yung pagtanggal ko ng brake caliper holder niya. Pero madali lang naman yun. Makikita nyo naman yun mamaya pag ibinalik ko na itong brake caliper holder. Ayan ang mga boss, kung makikita nyo, dahan-dahan ko nang itinutulak itong backplate niya gamit nga itong flat screw. Ang style nyo mga boss, yung para bang hinihilot nyo lang palayo itong backplate dito sa rotor disc. At kung sa palagay nyo okay na, ikutin nyo na itong rotor disc. Sumasabit. Okay na siya. Sumabit lang yung backplate. Sa pag-ikot ko pa lang dito sa rotor disc mga boss, ramdam ko na agad na wala nang sumasabit dito sa rotor disc. Kaya okay na yan, ikutin ko ulit. Malapit na rin ito magpalit ng bearing. Pero wala siyang kalug eh. Kaya ako naman nasabi na malapit na ito magpalit ng wheel bearing kasi ramdam ko dito sa wheel hub niya mga boss na yung bearing niya masyado ng freewheeling. At dahil sa okay na ito mga boss, bago ko ilagay itong brake caliper holder niya, linisan ko muna itong rotor disc. Gamitan ko lang naman yan ng liha para yung kalawang na kumapit matanggal. After nyan, gamit yung basahan, punasan ko itong rotor disc niya. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper holder. Pero bago ko ilagay yan, linisan ko muna para matanggal yung mga kumapit na alikabok. Tapos check ko itong sliding pin bolt niya. Dahil sa wala namang problema, pwede ko na ngayon ibalik sa dati niyang position itong brake caliper holder. Unahin ko ilagay itong bolt niya dito sa baba ng brake caliper holder. Ipakapit ko na yan. Tapos ito naman yung sa taas na bolt niya, ipapakapit ko na rin yan sa thread niya. Tapos gamit itong socket wrench na number 17, ipafinal ko na itong higpit. At syempre naman mga boss, lagi kong paalala sa inyo, maayos dapat yung pagkakahigpit nyo ng 2 bolt dito sa brake caliper holder. At kahit na nasolve nyo na yung problema, pati itong brake pad mga boss, linisin nyo na rin yan. Kasi nga, nakalas nyo na rin. Sayang naman yung pagkakataon nyo na malinis itong brake pad nyo kahit ba makapal pa yan. Pwede nyo linisin yan para yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad nyo o sa lining ng brake pad nyo, matanggal. Kasi ayun ang nagbibigay ng ingay minsan mga boss, kaya nakarinig kayo ng ik pag tinapakan nyo yung brake pedal eh. At pag okay na yung pagkakalinis nyo dito sa brake pad, o pwede mo na ngayon yan ilagay. Sa paglagay naman mga boss, madali lang. Meron namang guide dito sa brake caliper holder mo. Itapat mo lang itong brake pad, tsaka mo idiin. O diba? Ganun lang siya kadali. O ipakita ko dito sa kabilang side para makita nyo kung paano ko itatapat itong brake pad nya. Ganyan lang naman siya kadali mga boss. Kung ganitong klaseng sasakyan nyo, unahin nyo sa baba. O ayan, tinuro ng daliri ko, tumapat na siya. O sa taas naman, itapat nyo rin. Tsaka nyo ngayon siya idiin. O diba? Naipasok nyo na itong 2 brake pad nyo. At dahil sa okay ka na dyan, o dito ka naman ngayon sa brake caliper, bago mo ilapat yan dito sa brake caliper holder mo, kung meron kang steel brass, kuskusin mo muna yan para yung kumapit na alikabok matanggal. At kung sa palagay mo okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong brake caliper mo sa dati niyang posisyon. Ilapat mo ng maayos yan dito sa brake caliper holder niya. Tsaka mo ngayon ilagay itong 2 bolt na number 14, ipakapit mo na yan sa thread niya. Tapos gamit yung socket wrench mo na number 14, pwede mo na ngayon i-final yung higpit dito sa 2 bolt ng brake caliper mo. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede mo na ngayon pa-start itong makina. Dahil nga sa ididiretso mo siyempre itong manibela. Alam nyo naman siguro mga boss, pag hindi naka-start itong makina, matigas ipihit itong manibela. Kaya kung mapapansin nyo, ini-start ko yan. Siya nga pala boss, sa kabilang side hindi ko na ipinakita sa inyo dahil same procedure lang naman ang pagtatrabaho at wala naman doon ang problema, kundi dito lang galing sa driver side talaga yung ingay. Ang problema nga lang, sumabog yung gulong niya doon sa passenger side. So far napalitan na rin naman na ni customer ng bago. Hindi ko na nga inirodis ito mga boss dahil nga sa alam ko naman na yan na yung pinanggalingan ng ingay. Kaya ilagay ko na itong gulong. At syempre naman yung lagi kong paalala sa inyo na yung mga nut nitong gulong siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit para sa bandang huli hindi kayo magkaroon ng problema. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.